Magandang gabi, Boss Pao. Tago mo na lang ako sa pangalang Rafael. Ako po ay lumaki sa bayan ng Dolores, Quezon, kung saan malapit lamang ang tanyag at misteryosong bundok Banahaw. Maraming kwento ang lumalabas tungkol sa bundok na ito. Sagradong lugar daw iyon, tahanan ng mga espiritu at pinamumugaran ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating mata. Bata pa lang ako, Boss Pao, lagi ko nang naririnig mula sa matatanda na may mga hindi dapat suwayin kapag umaakyat dito. Dahil kung hindi raw, maaaring mawala ka ng tuluyan o kaya ay makasama mo ang mga nilalang na hindi na bumabalik sa ibaba. Noong ako'y 22 gulang, sumama ako sa ilang kaibigan sa isang pag-akyat patungong Banahaw. Hindi ito formal na climb kundi parang adventure lang namin. Dala ng kabataan at kuryosidad. Ang ruta na pinili namin, Boss Pao, ay sa may Kinabuhayan, Dolores. Ito ang isa sa mga pangunahing daanan. Kilala ito hindi lang sa mga mountaineers, kundi pati na rin sa mga debotong naniniwala na may milagro sa lugar. Bago pa man magsimula ang paglalakbay, pinayuhan kami ng mga lokal na irespeto ang bundok. Bawal magbiro, bawal sumigaw ng masama, at bawal mang insulto ng kahit anong naririnig o nararamdaman. Habang umaakyat kami, Boss Pao, ramdam ko ang bigat ng paligid. Hindi lang dahil sa hirap ng trail, kundi parang may mga matang nakatingin sa bawat hakbang namin. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat. Parang may dala itong presensya. May mga pagkakataon na tila may naglalakad din kasabay namin. Ngunit paglingan ko ay wala namang tao. Ang mga puno roon ay napakataas at parang yumuyuko sa bawat dumadaan. Nang marating namin ang isang bahagi na tinatawag na Kuweba ng Husgado, naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Ang kuweba ay maliit lang at pinaniniwalaang sinusubok ang kaluluwa ng sino mang papasok. Sabi ng matatanda, kung malinis ang budhi mo, makakalabas ka, at kung hindi, maaring maipit ka o maligaw sa dilim. Hindi ko na pinili pang pumasok, ngunit ang ilan sa grupo ko ay sumubok. Doon nagsimula ang kababalaghan. Habang hinihintay ko sila sa labas, Boss Pao, may narinig akong boses na nagmumula sa kabila ng mga puno. Tila tinatawag ang pangalan ko. Rafael. Mahina at mahaba. Parang inuukit sa hangin. Paglingon ko, wala namang tao. Akala ko ay guni-guni lamang. Hanggang sa sumunod na tawag ay tila galing na mismo sa aking likuran. Pagharap ko ay wala pa rin tao. Doon ko naramdaman na hindi kami nag-iisa. Paglabas ng mga kaibigan ko mula sa kuweba, maputla ang isa sa kanila, si Marco, Boss Pao. Sabi niya ay nakarinig daw siya ng mga taong nagdarasal sa loob. Pero nang ilawan niya ay wala namang tao. Habang papalayo kami sa lugar, narinig naming lahat ang tila yapak ng mga taong sumusunod sa amin. Hindi ito gawa ng hayop. Malinaw ang tunog na iyon, mabibigat at sunod-sunod.
Ngunit sa bawat lingon namin, Boss Pao, ay wala namang kahit isa. Nang tumuloy kami paakyat, nakarating kami sa lugar na tinatawag na Kristalino, isang bahagi ng bundok kung saan may malinaw na bukal ng tubig. Kilala itong banal para sa marami, at ang tubig dito ay pinaniniwalaang nakagagamot. Uminom kami roon upang maibsan ang takot. Ngunit habang ako ay umiinom, napansin ko, Boss Pao, sa kabila ng refleksyon ko sa tubig, ay may isa pang muka na nakadikit sa tabi ko. Hindi ito muka ng kasama ko, kundi isang lumang-lumang anyo. Maputla iyon, malalim ang mata, at tila may ngiting nakakatakot. Pag-angat ko ng tingin, wala namang tao. Ngunit nanatili sa isip ko ang itsura ng mukhang iyon. Pagdating ng gabi, Boss Pao, napilitan kaming magkampo sa isang patag na bahagi ng bundok. Doon nagsimulang lumala ang mga kakaibang pangyayari. Habang lahat kami ay nakaupo, biglang nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang kaluskos ng hayop. Isang uri ng katahimikang nakabibingi. At sa gitna nito, sabay-sabay naming narinig ang mga yabag na paikot sa kampo. Hindi ito mabilis, kundi mabagal at sinasadya. Paikot ng paikot hanggang sa parang hindi na natatapos. Nang sinubukan naming silipin, wala kaming makita. Ngunit naroon ang tunog, malinaw at malapit. Sa kalagitnaan ng gabi, Boss Pao, ako ay nagising dahil may malamig na hangin dumampi sa akin. Pagdilat ko, ay may nakita akong may nakatayo sa di kalayuan. Isang aninong tao na nakatingin diretso sa amin. Wala itong muka, puro itim lamang. Ngunit matayog at nakabukas ang mga braso na para bang tinatawag kami. Sinubukan kong igalaw ang aking katawan. Ngunit tila ako'y naparalisa. Tanging mata ko lamang ang gumagalaw. Nang tuluyan kong maisara muli ang mga mata ko at magdasal, saka lang nawala ang presensya. Kinabukasan, nagmadali kaming bumaba. Ngunit ang daan na alam naming dinadaanan ay tila nag-iba. Sa halip na diretso pababa, nagmimistula itong paikot at paulit-ulit. Kahit gaano kalayo ang nilakad namin, lagi kaming bumabalik sa parehong punong may 3 hiwa sa katawan nito. Doon kami nakadama ng matinding takot dahil malinaw na nililigaw kami ng kung anumang espiritu ang nagbabantay sa bundok. Isa sa mga kasama namin, si Lisa, ay biglang nahimatay. At nang siya ay nagising, nagwawala siya at sumisigaw ng mga salitang hindi namin maintindihan. Parang ibang wika, malalim at matinis. Inabot kami ng oras bago siya tuluyang natahimik. Sa huli, Boss Pao, nang malapit na kaming sumuko, isang matandang taga rito ang biglang lumitaw mula sa daan. May dalang lampara at sa simpleng pagtawag niya sa amin, parang nawala ang kalituhan sa paligid. Siya ang tumulong upang makababa kami ng ligtas. Ngunit bago siya tuluyang umalis, binitawan niya ang salitang
bumabaon sa isip ko hanggang ngayon. Hindi lahat ng pumapasok dito ay nakakaalis. Hindi kayo ang unang nilaro ng mga anino ng Banahaw at hindi rin kayo ang huli. Hanggang ngayon, Boss Pao, tuwing dumaraan ako sa bayan ng Dolores at napapatingin sa malaulap na tuktok ng Banahaw, nararamdaman ko pa rin ang presensyang iyon. Mga matang nakasilip mula sa kakahuyan, mga yapak na sumusunod sa bawat galaw, at mga mukhang lumilitaw sa tubig. Totoo ang mga kwento, totoo ang mga anino, at kung hindi ka mag-iingat, baka ikaw na ang susunod na hindi na muling makabababa.